Hindi po lahat ng kapamilya ay mababait. Kahit ibigay mo pa ang buhay mo, pag wala na silang makukuha sa'yo, nag-iiba na ang trato nila sa'yo. Masakit man isipin, yan ay nangyayari sa totoong buhay. Tunghayan po natin ang isang malungkot na kwento ng isang nakakaawang kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Naway nasa mabuting kalagayan kayo bago pa man ninyo marinig ang aking mapait na karanasan sa buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aling Mirna, 72 years old, at kasalukuyang naninirahan sa isang bayan sa bahagi ng Bicol. Hindi po ako Bicolana, ngunit napadpad ako dito. Gawa ng dito ako dinala ng isang kaibigan nung ako'y nasa Italy pa. Naging kasamahan ko po siya sa trabaho. Kung minsan, ang ibang tao ay mahigit pa sa kapamilya. Taong 1990 nang ako'y lumisan papuntang Italy. Dalaga at hanggang ngayon ay hindi nakapag-asawa. Gawa ng ako ay breadwinner ng aming pamilya. Namasukan ako bilang domestic helper at medyo malaki-laki naman ang aking sahod kumpara dyan sa Pilipinas. Buwan-buwan ako'y nagpadala sa mga magulang ko. Pinaaral ko mga kapatid ko at kahit sila'y nagsipag-asawa na, humihingi pa rin sila sa akin ng pera. Pati mga anak nila ay paaral ko yung iba. Taong 1997 nang mamatay ang aking ama, lalong bumigat ang aking dinadala dahil simula nang mawala ang aking ama, ang aking ina naman ay naging sakitin. Labas-pasok ng ospital, lahat ng gastos ay sa akin. Sa tuwing hihingi ako ng tulong sa mga kapatid ko, marami silang dahilan. Halos wala akong naipon sa sweldo ko. Ang mga pamangkin ko ay halos lahat may mga trabaho na rin. Nung sila'y nangangailangan pa sa tulong ko, madalas ang tawag, pangungumusta, sulat at iba pa. Sa tuwing uuwi ako, ay nag-aagawan sila sa pag-asikaso sa akin. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag na patay na raw ang inay. Umuwi ako ng Pilipinas at syempre, ako lahat gumastos. Nailibing na si inay. Bago ako bumalik ng Italy, iminungkahi ng isa sa mga kapatid ko na bakit daw hindi ako magpatayo ng bahay. Kasi balang araw daw ay kakailanganin ko yun, lalo na pag nag-for good na po ako. Maganda naman ang plano, kaya umuo na rin ako. Bumili ako ng lupa. Kaya lang, nasa mother title pa. Binayaran ko ito at may deed of sale. Nung ako'y nasa Italy na, tumawag ang kapatid ko. Sabi, magpapatayo na raw ng bahay ko doon sa lupa. Sabi ko, maliit lang ang gusto ko, pera less gastos. 2 kwarto lang, total naman ako lang mag-isa. Nagpadala ako ng pera. Tumawag ulit ang kapatid ko. Bukas na ang layout ng bahay mo. Dagdagan mo ang padala mo kasi bibili tayo ng baboy para may pamahiin tayo na kailangan may dugo na ibubuhos kapag nagtayo ng unang haligi o foundation ng bahay. Oo siya, sige, sabi ko. Magpapadala naman ako. Konting kibot, pera. Pero sabi ko, okay lang, bahay ko naman yon. Nagpadala ng pictures ng bahay ko ang kapatid ko. Maganda, cute, at mukhang pulido ang pagkagawa. Hay, sa wakas, natapos din ang bahay ko na may halong pagmamalaki. May sarili na akong bahay. Masarap sa pakiramdam. Kinabukasan, may tawag na naman. Pera uli kasi magpapa-house blessing daw sila kahit wala ako. Di pa ako makakauwi kasi malaki ang nagastos ko sa pagpagawa ng bahay. Huwag ka na lang umuwi. Kaya namin ito, kami na lang dito, sabi ng kapatid ko. Sabi ko naman, at saka na lang kaya kapag umuwi na ako dyan, tsaka na tayo magpapa-house blessing. Pero di pumayag ang kapatid ko. Kasi daw, kapag hindi po nabiblesingan ng isang bahay, baka daw maligno ang titira. Okay lang naman na magpa-house blessing kami kahit wala ka, uwi ka ng kapatid ko. Nang araw na yon, nagpadala rin ako ng pera. Di nagtagal, tumawag na naman kapatid ko.
Mirna, ano kaya kung paupahan natin ang bahay? Sayang naman para kahit papano, mabawi man lang natin ang ibang nagastos. Mukhang maganda naman ang suggestion. Kaya pumayag na rin ako. Usapan namin, ang kita sa upa ay ilalagay sa aking bank account. Bumilang na ang ilang taon na kailangan ko nang umuwi dahil ako'y may edad na rin at marami na ring karamdaman. Ngunit nag-alala ako dahil wala akong masyadong naipon. Pero sabi ko sa sarili ko, siguro malaki-laki na rin ang naipon sa upa ng bahay. Araw ng pag-uwi ko sa Pilipinas, bitbit ko ang dalawang malalaking maleta at iba pang gamit. Mula Italy hanggang Maynila at mula Maynila, sumakay ako ng bus papuntang Pangasinan, ang lugar kung saan ako isinilang. Sabik na sabik ako na matulog sa sarili kong bahay. Hindi ko sinabi sa pamilya ko na ako'y uuwi na for good. Pagdating ko sa bahay, wala man lang akong nakita kamag-anak sa labas. Kumatok ako sa bahay. Tao po, nandito po ba si Banji? Si Banji ay kapatid ko na pinagkatiwalaan kong mamahala sa bahay na pinagawa ko. Sino po sila? Sagot ng nasa loob. Si Mirna po. Ano pong kailangan nila? Ako ho ang may-ari ng bahay na ito, sabi ko. Lumabas ang tao sa loob, isang matabang babae. Baka naligaw ho kayo, sabi ng matabang babae. Sabi ko, pinagawa ko po ang bahay na ito habang nasa Italy pa po ako. Pumasok ang matabang babae sa loob ng bahay at pagkalabas niya may dalang mga papeles, titulo ng lupa at bahay. Nagpapatunay na siya ang nagpagawa ng bahay na ang pag-akala ko ay sa akin. Ibinenta pala ng kapatid ko ang nabili kong lupa sa kanya at hindi nagpatayo ng bahay. Nasaan pala ang mga pera na pinadala ko sa kanya? Hindi ko maubos maisip na ganun ang ginawa nila sa akin. Tinanong ko sa matabang babae kung alam niya ang tirahan ng taong nagbenta sa kanya ng lupa na yon. Tinuro niya sa akin. Nanlumo ako. Pinuntahan ko at nadatnan ko may 5 pintong apartment at tigit-tig-isa sila sa 4 nilang mga anak. Akala ko mayroon isa sa akin, ngunit mali pala ako. Nagulat ang kapatid ko pagkakita niya sa akin. Ano ito, Banji? Sabi ko. Nasaan ang bahay ko? Imbis na magpaliwanag siya, siya pa ang galit. Pinagtatabuyan niya ako. Pag di ka umalis, tatawag ako ng pulis at sasabihin kong trespassing ka. Naglabasan ang mga tao, naglabasan ang kanyang mga anak, at ganun din ang ginawa sa akin. Pinagtabuyan ako ng sarili kong mga pamangkin. Sabi ko, babawiin ko lang naman ang pera ko. Pinagtulungan nila ako palayasin. Ni isa, wala man lang kumampi sa akin. Napakalungkot ng nangyari sa akin. Nahimatay ako sa harapan nila. Sa sobrang stress, na-stroke ako. Nagising na lang ako sa ospital. Pagdilat ko, manhid na kamay at binti ko. Dahan-dahan ka lang, Mirna, sabi ng kilala kong boses. Si Marieta, ang aking kaibigan nung nasa Italy pa kami. Bakit nandito ka, Marit? Paano mo nalaman na nandito ako sa lugar na to? May tumawag sa akin na di nagpakilala. Ang sabi, kung kilala daw kita. Kasi daw, noong nahimatay ka, tiningnan nila yung bag mo at nakita daw itong number ko. At mabuti na lang, wala ako sa Bicol. Nagkataon pala na may bisita siya sa Pangasinan. Diyos ko, salamat po naman, sabi ko. Ang pera ko ay kaunti lang. Doon muna tayo sa Bicol. Malaki naman ang bahay ko, wika ni Marit. Mag-isa lang naman ako doon. Kinabukasan, bumiyahe na kami papuntang Bicol. Pagdating namin sa Bicol, malaki nga ang bahay ni Marit. Maraming bahay na kapaligid sa bahay ni Marit. Sila-sila din magkakamag-anak, lahat ni Marit. Mababait sila. Halinhinan sila sa pag-alaga sa akin. Binibigyan nila ng libreng pagkain. Sinasamahan ako sa aking therapy hanggang sa ako'y tuluyang gumaling. Ayaw nila na gumastos ako. Para bang alam nila na wala akong pera. Si Marit, kahit kailan, hindi nagsawa sa pagkupkup. Ngayon tumutulong na ako sa gawaing bahay at sa garden, maraming tanim na gulay at prutas. Isang araw, noong kaarawan ko, niyaya ako ni Marit sa bayan. Habang nasa bayan kami naglalakad, may nasalubong kaming medyo may katandaan
na rin na lalaki nang naglalako ng sweepstakes. Bilhin nyo na ito para makauwi na ako, sabi ng lalaki. Naawa naman ako kasi ibibili daw ng bigas ang kita niya. Baka ho, manalo kayo, wika niya. Binili ko sa kahuli-hulihan kong pera. Kinaumagahan, ang ingay sa labas ng bahay ni Mirna. Mirna, nandito si Manong. Nanalo daw ang number mo. Para akong mahimatay uli sa aking narinig. Totoo ba ito? Parang panaginip lang. Diyos ko, ang totoo nga. Nanalo nga ako, malaking halaga. Bubukod na sana ako ng bahay. Bala ko magpagawa ng sarili kong bahay. Sabi ni Maret, dito ka lang. Dito ka lang sa bahay ko. Binigyan ko si Manong ng balato. At syempre, binigyan ko rin lahat ng mga kamag-anak ni Maret, lalo na si Maret, dahil mababait po sila sa akin. Nung una, ayaw nilang tanggapin ang balato ko. Sabi ko, Maret, tanggapin mo na ito. Malaking tulong niyo sa akin, utang na loob ko habang ako'y nabubuhay. Kailangan mo ito, Maret, lalo na tumatanda tayo, lalo na pag nagkasakit ka. Sabi naman ni Marit, mayroon naman ako mga kapatid na mababait. Sabi ko, hindi, maigi na yung may sarili kang pera. Ang iba kong pera, linagay ko sa bangko. Yung iba, sa mapagkatiwalaang charity. Nalaman ng kapatid kong si Vanji, ang nanloko sa akin at nagtaboy sa akin na nanalo ako sa sweepstakes. Bigla akong pinuntahan sa Bicol. Aba Mirna, baka gusto mong doon naman tumira sa amin ng mga kapatid mo, wika ni Banji. Mga kapatid mo kami, ayusin natin ang pamilya natin. Kaysa naman dito ka sa di mo naman kaano-ano, baka pera lang ang habol nila sa'yo. Oo nga po, auntie, sabi ng pamangkin ko. Masaya na po ako sa buhay ko ngayon at nakahanap ako ng taong di naman kaano-ano, pero mahigit pa sa tunay na kapamilya ang turing nila sa akin. Hindi ako sumama. Ayaw kong sumama sa inyo. Maghahabol kami sa mamanahin namin, sabi ni Banji. Kasi kami lang ay may karapatan na magmana. Pumasok ako sa loob at pinagsarahan ko sila ng pinto. Nasundan pa yun ng maraming beses na tawag. Masakit ang ginawa nila sa akin. Ako at si Marit ay nakakapamasyal sa labas ng bansa sa edad na 73, kung saan-saan kami nakakarating. Masakit at masaklap ang nangyari sa buhay ko dahil minahal ko ng lubos ang aking mga kapatid at pamangkin. Ngunit hindi